Yo, what is up mga kababayan? Kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. And of course, magandang buhay mo sa ating lahat mga kababayan. Panibagong araw na naman. Panibago namang makabalbalan ng ibang kampo ang ating pag-uusapan mga kababayan. And of course, wala na mahabang intro pa. You already know how this is. Si Sir Ivan na naman mga kababayan, nag-iingay sa inyong mga cellphone at sa mga TV. Yes, siyempre si Sir Ivan mga kababayan, ang pinakabulol na vlogger sa mundo ng YouTube. Siyempre, nakilala rin si Sir Ivan mga kababayan, nanungurot po ng mga salot ng lipunan at sa inyong mga membro na mga ok-ok at sa inyong mga virus na mga utak mga kababayan. Kasi dapat lang natin silang kukutin araw-araw kasi puro yan mga pasaway at alang nabibigay po na problema sa Pilipinas at saka literal mga kababayan. Sila pong dahilan kaya bumabagal po ang pag-unlad ng Pilipinas. Kaya dapat lang natin silang kukurtin araw-araw. Kukurtin natin sila kang maitim po na mga singit. So how are you today mga kababayan? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. I'm hoping also na lagi ko pong napapasaya ang inyong mga araw sa tuwing nabibigay po ng mga bagong balita si Sir Ivan dito sa ating channel. And girls, lagi ko po itong sinasabi dito araw na dapat stay healthy ho tayo. Stay healthy every day. Iwas kayo doon sa mga taong nagbibigay sa inyo na problema at nagbibigay sa inyo na mga stress. Kasi alam natin mga kababayan, was karoon kayo ng stress sa buhay, dyan nag-umpisa ang ating mga sakit-sakit. Kaya dapat lang po, good vibes every day at saka smile lang po every day. And of course mga kababayan, kumusta ang lahat? How are you today? Siyempre, before tayo mag-start po sa ating talakayan ngayong araw, ikumustahin ko muna kayo mga kababayan. Good morning po sa lahat, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar and I'm hoping po mga kababayan na okay lang po kayo at wala po kayong mga sakit-sakit. So isa po sa ating pag-uusapan mga kababayan ay meron na namang nasangkot na naman sa itong panghihipo daw itong pastor kababayan. Actually, dalawang pastor ang pag-usapan ho natin. Ito talagang mga pastor ng kababayan. Bakit pa sila nagpastor? Mahilig rin naman pala sa mga kipay. Alam niyo mga kababayan, naalala ko lang naalala niyo yung pinag-usapan natin na merong pare na inaresto at saka ikinulong mga kababayan dahil sa pangre-rape. Abay, merong nag-react mga kababayan. Mga dalawa yata yon if I remember. Nasabi niya doon, bakit ko daw ipinahiya yung pare or yung mga pare kasi merong mga kababayan, meaning marami. Well, buti nga dito, pinangalanan ni Sir Ivan kung sino yung pare na yon kasi para hindi po madamay yung ibang mga mabait po na mga or matitino po na mga pare mga kababayan. Kaya dapat nating pangalanan. Kasi kapag hindi ko pinangalanan mga kababayan ay magiging generalized to yan. Pag pangalanan ho natin yung isang individual o isang pare, magiging direct lang po sa kanya mga kababayan yung attention. Pero totoo naman talaga na marami po mga salot ng lipunan po, mga salot ng mga pare, meron dyan, marami talaga, pero mas marami naman po yung mga matitino, inadadamay nga lang sa mga manyakis. So dito mga kababayan, at least alam na ho natin lahat, kaya dapat pangalanan ho natin. Alam nyo, meron nga nagbalita noon doon sa isang stream media or sa mga tabloid, yung ibang tabloid dyan, hindi nga pinangalanan mga kababayan, nilalagyan nila ng censored. So yung ibinalita na yon, yung pare na yon, balita, pero pagbanggitin na yung pangalan, nilagyan po ng censored, ayon lang ipaalam. Pero dito kay Sir Ivan, talagang no holds barred tayo dito. Bakit? Kasi kapag hindi natin papangalanan po yung tao mga kababayan, dapat malaman ho ng mga Pilipino na ginawa niya yan para hindi po pamarisan po ng ibang tao. Lalong-lalo na very sensitive po ang kanyang posisyon na hinawakan, isang pare or isang pastor, dapat pangalanan yan para hindi na po pamarisan. Dapat pangalanan mga kababayan, ganyan tayo dito. Dapat transparency po ang mangibabaw dito sa ating vlogs or sa channel ni Sir Ivan. So mamaya pangalanan natin yan mga kababayan, kung sinong pare na yan, maggonggong na yan, dapat sampalin ng gonggong. Kasi marami po mga pastor po na madadamay dyan mga kababayan. Isa rin sa ating pag-uusapan ay ito rin mga good news natin. Siyempre andyan po yung mga good news, andyan rin ito mga viral. At of course mga kababayan, pag-usapan rin natin si LTO Chief Asik J.R. Tugade. Kasi napapansin ko mga kababayan, talagang unti-unti na pong nagpapasikat dito si Sek Art.
gustong-gusto ko talaga yung magpapasikat mga kababayan, unlike ho doon sa mga lagi nating nakikita po sa mga TV, sa mga balita or doon sa mga mga investigasyon na ginagawa po diyan sa Senado. Abay tulog-tulugan yung iba mga kababayan. Pero buti na lang ho si Sek Art ay talagang nagpapasikat dito at gusto ko yang ganyan. Mamaya pag-usapan natin yan, and of course marami pang iba. Yung pag-usapan rin natin yung investigasyon tungkol rin sa CCTV. So kababayan, siyempre before tayo start po sa ating talakayan ngayong araw, abay, kumustahin ko muna kayo. I-shoutout natin at ang ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kumustahin rin natin mga kababayan ang mga pinalangga rin natin na mga Marcos loyalist. And guys, huwag rin natin kakalimutan, kumustahin rin natin ating mga pinalangga po ng mga DDS all over the world. How are you today mga kababayan? At lalong-lalo na, huwag natin kakalimutan, pasalamatan natin ang Uniteam supporters. Kasi alam niyo naman mga kababayan, yung mga Uniteam supporters po ay hindi nila iniwan hanggang ngayon si PBM, si BP Inday Sara at saka si FL Lisa Aranita Marcos. Hanggang ngayon, mainit pa rin po ang kanilang suporta sa Marcos administration. Hindi sila nagpadala doon mga kababayan sa mga fake news peddlers na mga peking loyalista, mga anti-Marcos na mga vlogger, ang mga paninira. Hindi po nagpatinag yung Uniteam supporters. Thank you so much sa Uniteam supporters. Kung isa ka po sa membro ng Uniteam, paki-comment naman dyan sa baba. Siyempre gusto ko rin kayong makilala mga kababayan. So of course, thank you so much also sa ating mga returning viewers. Welcome back dito sa ating channel, and thank you so much sa ating mga new subscribers. Thank you so much po, and thank you for appreciating our channel, and I'm hoping also na sana ang ating mga new subscribers ay hindi na rin mag-skip ng advertisement ni Sir Ivan. Malaking tulong ho yan para po magtagal si Sir Ivan para mabuhay ang ating channel. Pangkabuhayan natin yan Diyan po nabubuhay ang ating channel sa papanood po ninyo ng mga advertisement ho natin. So again, thank you so much. So bago tayo pumunta dun sa mga mainit na mga balita mga kababayan, abay dito muna tayo po kay ASIC JR Tugade, kasi talagang nakikita ko na dito na talagang nagtatrabaho mga kababayan. And before that, siyempre pasalamatan ko po si PBBM na inappoint niya si Sek JR Tugade, kasi talagang nagtrabaho mga kababayan. Alam niyo ba, meron akong tawag dito mga kababayan, yung naalala ko si secretary noon na Erwin Tolfo, kasi parang kahalintul mga kababayan. Nakikita ho natin talaga nagtatrabaho, kasi nga syempre normal naman ho yan kung isa kang government worker, kung lalong-lalo na kapag ikaw po ay secretary mga kababayan, normal lang po na nakasunod sa iyo yung mga video para meron kang ebidensya. Hindi po nagpapasikat ang tawag dyan mga kababayan, which means nagre-report ho sila kung ano po ang kanilang ginagawa. Ganyan po. But before tayo maglabas po ng ating mga comments, mga opinions, ipapakita ko muna sa inyo yung balita po tungkol kay Sek Art Tugade yung kababayan. So for more details, let's watch this. Kasama ang mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, palihim na nagtungo si Land Transportation Office Chief JR Tugade kasama si LTO Executive Director Giovanni Lopez sa tanggapan ng LTO sa Novaliches, Quezon City. Pasado alas 11:30 ng March 28, nasaksihan ng mga opisyal ng ahensya ang lantarang fixing activities, kaya dumiretso na ito sa opisina. Pagkatapos ng operasyon, 5 hinihinalang fixers ang inaresto ng LTO at CIDG na kinalaunan ay sinampahan ng paglabag sa Anti-Red Tape Act of 2007. They will be facing, aside from the penalty of fine, penalty of imprisonment if found guilty of the charges filed against them. Sa pamamagitan ng mga fixer, ang isang aplikante para makakuha ng lisensya o permit ay hindi na sumasailalim ng theoretical driving course. Kaya malaki ang pangamba ng LTO chief na maaaring magdulot ng aksidente ang kakulangan sa kaalaman sa tamang pagmamaneho ng mga nabibigyan ng lisensya mula sa mga fixer. Ayon kay LTO Chief JR Tugade, sususpendihin nila ang hepe ng naturang opisina na posible ring maharap sa kasong kriminal sakaling mapatunayang kasabwat ito sa fixing activities. We will be suspending him to give way to the investigation, and if he is found
to be in connivance with the fixers, then the appropriate criminal cases will be filed against him. Dagdag pa ni ASEC Tugade, pati ang mga empleyado ng LTO ay hindi makakaligtas kung mapapatunayan nakikipagsabwatan ang mga ito sa mga fixer. Sa lahat ng empleyado ng LTO, parang awa nyo na po, tigil na po natin itong kalokohan na ito. JP, ano ang assessment ng LTO sa PTEX dito sa isinagawang surprise inspection? Rosalie, kanina merong mga bus na nakapasa naman dun sa isinagawang inspeksyon ng Transportation Office at pinayagang makaalis. Pero merong isang provincial bus na Bicol ang hindi pinayagang makaabiyahe ng LTO dahil kitaan ito ng depekto at ilang paglabag. Batay sa assessment ng LTO, yung isang provincial bus na biyaheng Bicol ay pod ang gulong sa likuran. Pundido din yung reverse light at so ang kisang ipinapakita sa LTO. Dahil dito, hindi na ito pinayagang makaalis ng LTO pang-ayasan posibleng aksidente sa daan. Paliwanag ni LTO Chief Assistant Secretary J.R. Tugade, kailangan nilang matiyak na maayos ang mga unit ng bus na bibiyahe ngayong long holiday. Makikipag-ugnayan nila sila sa operator ng bus upang palitan yung unit na nakaabot dito sa PITS. Kaya personal ding pinababa ni ASEC Tugade ang mga pasahero ng naturang bus. Ilan sa mga iniinspeksyon ng LTO ang tamang kapal ng gulong, maayos na mga ilaw, may maayos na wiper at gumagana ang busina. Ang mga driver naman pinapagamit ng breathalyzer upang malaman kung nakainom ang mga ito. Pero sa naging inspeksyon, wala namang driver ang may bahi ng alcohol. Ayon naman sa LTO, sa ngayon, patuloy pa yung isinasagaw nilang random drug test sa mga driver ng pampubliko sa sasakyan at wala pang resulta kung may nagpositibo na sumailang sa test. Rosalie, pagkatapos nga nung isinagawang inspeksyon dito sa PTX ay agad na tumulak ang LTO patungo sa isa pang provincial bus terminal sa Quezon City para magsagawa din ng inspeksyon. Yan po ang ating latest live. Balik sa iyo, Rosalie. Oo, JP, alam naman natin na napakainit ng panahon ngayon kaya mas malaki ang posibilidad na magkaroon ng aberya sa mga biyahe ng mga provincial buses. Meron bang ginagawang paghahanda dito ang LTO at ang kanilang mga katuwang na ahensya ng pamahalaan? Rosalie, sa ngayon wala pa may programa ang LTO para makatuwang dun sa init nga ng panahon. Pero at once na makakuha ulit tayo ng impormasyon kung meron bang gagawing assistance ang LTO dyan, ay susubukan nating makakuha ng dagdag na impormasyon tungkol dyan, Rosalie. Last question, JP, anong ruta ang fully booked na dyan sa PTEX? Sa ngayon, Rosalie, karamihan pa rin na fully booked dito mula kahapon, March 31 at hanggang sa April 6, yung mga biyahe pa rin ng Bicol Region, yung Naga, yung Sorsogon at yung ilang pang mga ruta. At ayon nga sa PITX, mas magandang dito yung ating mga kabayan ay nakapag-check muna sila ng booking o nakapagpabook muna sila dun sa mga website ng bus company para pagpunta nila dito ay hindi naman sila kailangang maghintay at makakasakay pa rin sila pagpunta nila dito. Siguradong meron silang mauupuan dun sa mga bus na biyahe papunta dun sa mga pupuntahan nilang probinsya. Doon sa Twitter mga kababayan, yan si ASEC J.R. Tugade, at lang kinuyog yan ng mga anti-Marcos. Yung mga pink clown na kababayan, sabi lang nagpapasikat daw si Tugade ngayon kasi nga sunod-sunod yung mga inspeksyon niya ginagawa niya at saka merong mga kamera po na nakasunod. Well, gusto ko nga ng ganyan mga kababayan kasi nga lumalabas dito, ako totoo lang, wala akong pakialam kung sasabihin nila na nagpapasikat yung tao, binuhay niya yung or nakikita natin siya sa lamplight. Well, dapat lang mga kababayan, tayo po ang nagbabayad po sa mga government, mga nagtatrabaho diyan sa gobyerno. Tayo pong nagtatrabaho, well, normal lang po na magbigay sila sa atin ng report kung ano ang kanilang ginagawa. So kung paano nila gagawin niya kababayan, siyempre normal lang po mag-recording sila or merong mga media na nakasunod sa kanila kung ano bang hakbang ginagawa na ngayon. Normal lang ho yan mga kababayan at gustong-gusto ko yung ganyan. Naalala ko tuloy si Erwin Tulfo mga kababayan. Totoo lang na kami si Erwin Tulfo. Sana makabalik yun
siya kukunin ulit ni PBBM. Well, si Sec Artugade kababayan, di ba nakita ho natin na siya na po mismo dito yung naunguna para tawag dito, yung mga inspection po sa mga diyan sa mga branches ng LTO. Di ba yung unang balita ay nakita natin na meron siyang nasakuti ng mga fixtures mga kababayan at talagang ikinulong ho sila at saka pinababayad pa ho nila pinabayad nila ng mga penalties at talagang tinanggal po sa pwesto yung chief doon sa LTO na Butas ba yun? Kasi nga napag-alaman mga kababayan parang sabuatan doon sa mga fixtures sa loob para mapadali lang po yung proseso at makuha kagad ng lisensya kababayan. Well, maganda ho yan. Nakikita natin na nagtatrabaho po si Sec JR Tugade dito. At saka thank you so much kay PBBM na in-appoint niya yung ganyang klase po ng mga tao. Well, good job yan. Good job yan kay Sir Ivan. Para sa atin talagang hansalot ho yung ganyan. Hayaan natin yung mga anti-Marcos na yan. Wala kasi silang magawa ang kababayan kundi manira lang po kasi gusto na ipalabas dito na hindi dapat magbabalita po ng mga good news yung mga nakaupo ngayon or under sa Marcos administration. Gusto nila ng ganyan mga kababayan. Well, hindi yan mangyayari kasi may mga vlogger na ngayon At saka may mga tapat talaga na mga media mga kababayan, ibabalita nila yung mga good news. So anyways, forward naman ho tayo. Actually, kanina kababayan, I'm not sure kung nakita nyo na to, meron pong kumalat na naman na isang video doon sa Costo mga kababayan, doon po sa airport dahil meron pong isang pobreng OFW galing ng Hong Kong, abay hinold mga kababayan kasi nga meron siyang dala na isang laruan or I think caricature ho yung kababayan or parang remembrance po sa isang sa isang airlines. Dinala niya at actually hinold ho siya doon sa custom. Kasi ayon ng custom parang duda sila na parang meron daw nakita na isang dyan sa loob kasi idinaan na sa x-ray at saka ipinasinghot na daw ng isang ng K9 o isang aso. Abay dudang-duda ng kababayan. Alam nyo ba kung anong ginawa po doon sa laruan po para sa kanyang anak? Abay sinira man lang mga kababayan. Do you think okay lang ho yung ganyan? 'Di ba? Ano ba ang silbi? Ano bang silbi ng mga aso diyan? 'Di ba yung aso po ng mga K9 ay ilang thousands ho yan na binigyan ho yan ng budget para i-train yung mga aso niyan mga kababayan. Hindi nyo ba alam? Lumalampas ho yan ng 100,000 or 200,000 para lang ho mag-train ng ganyan po ng mga aso mga kababayan na dinadala po yan ng mga PDEA, dinadala po yan ng mga customs para po mag-determine kung meron bang drugas, meron bang mga pampasabog dyan na dala mo. Yan po ang trabaho ng aso kung sakali na hindi madala or hindi makita dyan sa x-ray at nagdududa yung mga customer kababayan. Abay, alam nyo kung gaano kabait po yung babae. Ang nagangalan mga kababayan, talagang nadurog yung puso ko. Kaya for example, kung ako ho yan, yung babae na yan, kung galing ako sa ibang bansa, like for example, nagbakasyon ako sa Hong Kong, nagbakasyon ako doon sa mga ibang country, Singapore or Japan, tas meron akong binili na isang laruan mga kababayan para sa aking mga anak. Tas gaganyanin lang ng taga-custom at magsusorry lang mga kababayan, hindi man lang binigyan ho ng kunting compensation or or binayaran dahil nga sinira yung laruan po, hindi man lang kababayan. At ang nagposto yan ay nagngangalan na Rachel Ann Alconcel Ramos. Ang sabi niya kababayan, yung ngayon lang yata sila nakakita ng ganyang display kaya na-hold ako sa customs nung Sabado. Yung hindi ordinaryong laruan yan. Yung na-stress ako sobra, akala ko kung yung may police, PDEA at custom staff, and just to find out na parang semento lang ang nasa loob, parang espalto kumbaga. For the first time na na-close door ako. Siya, sayang, basta meron siya sinabi, hindi ko alam kung ano yung language mga kababayan, parang iba yata. Sabi ba dito sa kanyang post, ito lang naman ang outcome na ginawa nila. Yung sinira nga mga kababayan. Yung after nila ma-find out na parang espalto ang laman, todo sorry na sila. Pasalamat nga sila, hindi ko na pinabayaran May awa pa naman ako kahit konti lang. 2 times na pinadaan sa x-ray machine, 2 times chinek ng police dog, pero walang nakita, pero ayaw pa rin ako i-release, kaya sabi ko basagin na lang. Pero din niya tinuloy kasi di niya mabasag ang semento, pero sabi ko tanggalin niya ang ulo, parang sabi parang ayaw na lang kababayan. Siguro napahiya na siguro yung babae na yan
na taga-custom, nagsusuri lang mga kababayan. Buti na lang yung si Rachel Ann Alconcel Ramos ay napakabait mga kababayan. Isa ho siyang OFW dyan sa Hong Kong. Kaya hansalot talaga dito kay Rachel. Alam niyo kababayan, kung ako niyan, hindi yan pwede sa akin. Sa totoo lang. Talagang mag-iingay ako dyan, with kasama pa yan. Mag-live ako sa YouTube. Talagang ibibidyohan ko sa kababayan, even though bawal po ang mag-video dyan po sa premises po ng mga customs. Bawal daw yan mga kababayan, hindi ko lang alam. Dapat lang, while ginagawa nila na sinisira nila yung dala kong laruan para sa aking mga anak, talagang bibidyohan ako, magla-live ako sa YouTube at sasabihin ko kung ano ang kanilang ginagawa. Dahil talagang pahirap yung kababayan, nakakahiya naman. Ano ba ang silbi ng X-ray? Ano ba ang silbi ho ng mga aso na yan na train po ng ilang libo? Binabayaran natin yan. Tayo po mga taxpayers, mga kababayan, tayo po nagbayad sa kanila, tas ipinapahiya nila tayo. Talaga pitik yung tinga na yan Hindi pwede yan sa akin. Talagang nasasaktan si Sir Ivan mga kababayan while pinanood ko na pinupukpok yung laruan para sa kanyang anak. Nakakahiya talaga Customs! Naku po, dapat sa inyo pagtanggalin yan. Sa akin hindi pwede yan. Swerte, hindi si Sir Ivan yung nagawa ng ganyan. Sa akin pa lang, nag-iingay talaga si Sir Ivan. Hindi pwede yan. Customs, mga PDEA, or dyan mismo sa lahat ng taga-DAEA, wala kayong mga kwenta. Lalong-lalo na sa taga-immigration. Kumusta, taga-immigration? Marami palang mga corrupt dyan Alam nyo na meron nag-message kay Sir Ivan. Sabi niya, Sir Ivan, every time dadaan ho ako dyan sa X-ray machine or saang area punta sa airport, nilalagyan lang daw niya ng $5 ang kanyang passport na kababayan para hindi na po galawin yung kanyang bags. Kasi hinahalog mga kababayan, parang masisira na yung sa loob. Nilalagyan na lang nila para hindi na po galawin. Meron palang kalakaran na ganyan dyan. Itong naiya talaga Kumusta? Immigration? Babanggitin ko talaga kayo araw-araw dito. Siyempre, this is my channel. Wala kayong magawa. So, sa kababayan, siya nga pala, meron nag-message sa atin do sa last vlog ko natin. Sabi niya, Sir Ivan, yung vlog mo, pantulog ko. Pantulog lang pala yung vlog ni Sir Ivan. Hyper na hyper tayo dito. Giningising ko nga kayo, tas pantulog lang ang vlog ni Sir Ivan. Anyways, thank you so much. Talagang natawa ako mga kababayan, totoo lang, nung binasa ko ang kanyang comment. Dapat natawa si Sir Ivan. Pantulog pala si Sir Ivan. So anyways, thank you so much for appreciating our channel. Siyempre, bago tayo mag-jump po sa ating next na topic, i-shoutout muna natin ating mga solid viewers, mga silent viewers, at yung mga viewers po na hindi nag-skip ng ads ni Sir Ivan. Thank you so much. I-shoutout natin si Myrna Borromeo. Shoutout daw kay David David Borromeo ng Phase 3B Camarin dyan sa Caloocan City. I-shoutout din natin si Carmela Austria dyan sa Palompon, Leyte. Shoutout daw kay Mingo, John Ray at Joseph, ang aming mga mababait na construction worker. Mga construction worker, nakikinig rin pala. Pasensyahan nyo na si Sir Ivan, medyo pasaway tayo ng konti. Anyway, shout out again sa taga Palopon, Leyte, at saka construction worker dyan kay Ma'am Carmela Austria. Shout out rin natin si Jikay at saka si Irene. Hi to Eleanor Tomlos Mercado. Kasama rin natin si Melen Lienos Aguilos Abukay. Hi to Venny Lubiano. Nandyan rin si Ma'am Carmela Managay Salinga. Hi to Jesse Fernandez from Isabela, Philippines. Nandyan rin si Ilocanang Kuripot daw na si Crispina Rituta. Hi to Robin Liboon, Maria Mindasiplon. Nandyan rin si Nonoy Florin Hills, Margaritas Iglesias, Winston Dantes. Hi to Maiti Baiza, Veronica Peralta. Nandyan rin si Celso Talisek. Hi to Ma'am Feli Germany. Nandyan rin si Marichi Swiss. Hi to Terry Alconera, Melagros Derelo, Noel Narcida from North Luzon, La Union. And shout out rin natin si Imelda Benitez. And hi to Maricres Hernandez and Magdalena Rivera. So mga kababayan, siyempre, alam nyo, may nag-comment rin doon sa last vlog natin. Sir Ivan, para daw na sa FM station. Para daw DJ si Sir Ivan. DJ ba si Sir Ivan?
Okay! Aba, ano ang style natin dito mga kababayan? Well, anyways, thank you so much nga pala na na-appreciate nyo ating vlogging style. Combination ito sa podcasting at saka DJing mga kababayan, parang radio station at saka hinaluan na lang natin ng political vlogs para magiging mga kababayan, parang unique, parang ibang style naman. Siyempre ginigising kayo, 'di ba, yung mga radio station announcer ng kababayan, medyo may pagka-hyper sila. So ginamit ko 'yan para ibalita natin yung mga political vlogs. Dahil yung mga political vlogs ng kababayan medyo nakaka-stress 'yan. So ginanito ko na lang para hindi ko yung ma-stress at mabalitaan nyo yung mga nangyayari po dyan sa Pilipinas. So again, thank you nga pala sa ating mga solid viewers. So dito naman mga kababayan, sabi ko sa intro ay meron pong pasaway na pastor. Abay, mga kababayan, ito, before ko ito gin-vlog, this is 4 hours ago. 4 hours ago, hindi pa ito masyadong nakumalat mga kababayan. Isa pa lang po na tabloid ang nagbalita nito. Doon po sa PIP.PH. PIP.PH, di ba, mostly po sa mga balita ng PIP.PH ay sa mga showbiz yan mga kababayan, pero hinaluan rin nila na mga balita rin sa mga lokal or sa international. Pero nakita ko kanina, nadaanan ko, abay merong balita kababayan, pastor arestado sa reklamong acts of lasciviousness. Abay nang hipo mga kababayan or mga probable baka ng rape na. Babasahin ko lang po ang balita. Sabi dito, na-aresto ng mga miyembro ng Criminal Investigation and Detection Group or CIDG Palawan. Siya nga pala, shout out sa mga taga Palawan. Meron kayong pasaway dyan na isang pastor. Ang isang religious leader sa Palawan na nakilalang si Pastor Romeo Nunez, 54, noong March 27, 2023. Si Pastor Romeo ay isang senior pastor ng Jesus Christ, the River of Life Church. Tumakbo rin siya bilang independente candidate sa pagka-alkalde ng Puerto Princesa noong Mayo 2022. Dagdag pa natin, ang warrant of arrest na may pitsang March 23, 2023 ay inilabas ni Judge Enrique Salcida ng Branch 3 Municipal Trial Court ng City's 4th Judicial Region. Inirekomenda ng korte ang piyansang 36,000 para sa pansamantalang paglaya ng pastor. 36,000 lang ay yung piyansa, ang baba naman. Naglabas naman ang mga pinuno ng Jesus Christ River of Life Church ng pahayag, pero tungkol ito sa kritisismo na kumakalat sa social media laban sa kanilang church at kay Pastor Romeo. Inireklamo si Pastor Romeo ng acts of lasciviousness. 3 hindi pinangalanan ang nagreklamo laban sa kanya. 3 pong complainants ng kababayan. Ayon sa mga complainants, hinipuan ang mga ito ng pastor sa masisilang bahagi ng katawan. Aba, itong pastor kababayan, bakit ba siya nagpastor? Mahilig rin naman pala sa mga kipay. Pinangunahan ni Major Joseph Severino ng CIDG ang pagsiserve ng warrant of arrest kay Pastor Romeo na naabutan sa Liberty Barangay Bagong Sikat. Naharap ito sa kasong paglabag sa Article 336 ng Revised Penal Code. So yung mga kababayan, yun nga ang ating sabi, merong pastor po na pasaway, abay 3 po ang nagreklamo na hinipuan daw sila ng pastor nito. Pero alam nyo ba mga kababayan, the same pa rin sa Palawan last year, the same month mga kababayan, the same month last year doon pa rin sa Palawan, abay meron ring isang pastor huli sa kasong 4 counts of rape. 4 counts of rape mga kababayan ay dito sa balita nahaharap sa habang buhay na pagkabilanggo ang isang pastor na kinilalang si Samuel Alejandro Dancel or also known as Sam Alejandro, Provincial Most Wanted Persons number 6. Siya ay inaresto sa bisa ng arrest warrant ng CIDG Palawan ganap ng 4:50 ng hapon nitong Lunes, March 14, 2022. So that is last year mga kababayan. Doon nga pala ito sa Robinson's Place, Barangay San Miguel, Puerto Princesa City. Ang suspect may kasong 4 counts of rape and 4 counts of acts of lasciviousness. Bakit nakaganyan yung mga pastor dyan sa Palawan mga kababayan? Siya nga pala, shout out sa mga taga Palawan. Bakit nakaganyan ang inyong mga pastor dyan?
i-check ko nga yung mga background diyan. Alam nyo, marami kasing madadamay diyan ng mga pastor. Alam ko naman, marami akong kilala mga pastor ng kababayan, ang babait naman nila. Pero ang problema dito, once kasi merong kumakalat ng mga balita na ganyang kababayan, madadamay kasi once magbanggit tayo ng pastor, parang magiging generalized na kagad. Kaya dito sa ating channel, pinapangalanan ko para magiging direct lang po sa kanyang pangalan ng kababayan or sa individual na yan yung ating balita. Kasi madadamay yung mababait po ng mga pastor, madadamay rin yung mga mababait po ng mga pare. Pero alam nyo, sa ibang mga vlogger, kasi meron ring nagbalita nito, kalimutan ko pangalan, parang GC Ferrer yata, nilagyan niya ng mga kababayan, nilagyan niya ng sensor yung toot, yung ganun, once babanggitin na yung pangalan ng pastor na yan or yung pare. Pero dito, siyempre pangalanan natin yan para hindi na pamarisan at para malaman rin ng sambayanang Pilipino kung sino yung mga salot ng lipunan na mga pare at salot ng lipunan na mga pastor. Alam nyo, pagdusahan nila yan, hindi naman sila ipinahiya. Dahil nga, meron nag-comment kay Sir Ivan, bakit ko daw ipinahiya yung mga pare? Hindi naman ipinahiya yan, magdusa sila. Bakit nila ginawa yan? Diba? Pare sila, simbolo sila, mga holy symbols. Holy symbols bang tawag yan? Parang bagong word Pero silang kababayan, mga sensitibo po ang kanilang posisyon na hinawakan, pare at saka pastor, dapat magtino sila. Kung gusto na naman nila yung kipay, yung mga kabundukan, wag na sila magpastor, wag na rin sila magpare. Di ba? Simple as that. Sana death penalty na talaga Shout out, senador! Mga senador! Akala nyo, nakalimutan ko kayo Talagang araw-arawin ko kayo. Mga pasaway kayo dyan. Ikaw, Riz Hontivirus. Ikaw, si Crispo. Ayaw nila ng mga kababayan. Si Jinggoy. Sino pang ayaw dyan? Kalimutan ko lang. Parang sila yung na-highlight mga kababayan na ayaw po sa death penalty. Pero meron pang iba. Hindi ko lang na-sure. Pero sige lang, uungkatin natin yung balita na yan. Nabasa ko lang yan Pero yung mga binanggit ko ng mga senador, ayaw na talaga ng death penalty ng kababayan. Sana magising na yung mga gonggong na yan. Nakalimutan ko pala, kanina ibanggitin, yung tungkol po kay Sek Tugade, nasabi ko, mas gusto ko pa na magpasikat yung mga government workers, mga leader natin dyan sa gobyerno, na while he's doing their duties, normal lang na meron silang kasama na mga media, mga kababayan, or magla-live sila kung ano lang ginagawa. Unlike doon, sa lagi nating nakikita dyan sa Senado, naalala nyo yung gunggong na yun, si Drilon, natutulog lang yun sa Senado mga kababayan. Alam naman natin yan, sila nakikita halos araw-araw. Pero yung mga sekretaris natin hindi masyado nakikita araw-araw. For at least, nagpapasikat lang mga kababayan. And gusto yan ni Sir Ivan, dapat magpasikat talaga kayo. Kasi binabayaran kayo, ang tax po namin ang ibinayad sa inyo. So we have the right na talagang ibalita kayo or talagang pipitikin kayo or i-critics kayo. Normal lang yan. Meron tayong freedom of speech at opinion yan ni Sir Ivan. So anyways, bago tayo mag-jump po sa next topic, siyempre shoutout rin natin si Ferdinand Casiliano. Nandyan rin si Berhelio Villanueva. Hi to Susan Cuillo. Nandyan rin si George Batrina. Hi to Andreina Len Gonzalez. Nandyan rin si Auri Antonio TV. Shoutout rin natin si Chris Valenzuela of Plaridel, Bulacan. And girls, hi to Teresita Rosite, isang senior citizen ng mga, shoutout nga pala sa lahat ng mga senior citizen dyan sa Barangay Kamaya from Maribeles, Bataan. Nandyan rin si Henry Idon. Shoutout rin natin si Efren Oson at saka shoutout sa Oson family from Ising Oson ng Japan. Hi to Biyahi ni AJTV watching from South Korea. Hi to Angelina Wong and shoutout also kay Edgardo Canonigo. Shoutout daw sa kanyang wife na si Josephine Martinez at sa kanyang mga apo dyan sa Bacolod City. So dito tayo mga kababayan sa balita po na meron sinabon na mga PNP chief ba ang tawag dyan o sa mga kapulisan natin mga kababayan dahil nga napag-alaman na wala po mga CCTV dyan po sa investigation area ng mga kababayan o doon po mismo sa loob po ng PNP kasi nga merong kumakalat na balita yung mga ibang inmates mga kababayan, mga preso ng mga babae ay meron daw nangyayari na nire-rape mga kababayan. So for more details, let's watch this. Ang sa akin kasi sinasuggest gusto mangyari CCTV sa kulungan.
Kasi po, madalas, diyan nangyayari yung binubugbog. Yung mga suspect, hindi lang binubugbog, pinagsasamantalahan. Pagbabae, inaarbor, kinukuha, dinudukot from the jail cell at dinadala kung saan lugar. With the CCTV, at least may kita lahat ng aktibidad at hindi na po mangyari yun. So ang tanong ko po, meron ba mga CCTV sa loob mismo ng kulungan ng mga presuhan, sa mga jail facilities ng PNP, sa mga presinto? Mr. Chair, based on our record, there are 470 CCTV na nakatutok po dun sa ating detention Sa loob facilities. Sa loob po mismo yun, sir. So, wala po dito 651 na walang CCTV po. Okay. So dapat lahat lagyan. Tapos dapat may CCTV sa investigation room. At kapag nang dumating yung time na may namatay na suspect sa loob ng kulungan, sinabing sira yung CCTV, dapat makasuhan lahat ng mga tataas na opisyalis doon dahil sa pagiging pabaya. Okay sa inyo po yun, General, sir? Yes, sir. We will do that, Mr. Chair. Sa ngayon ba, General Santos, may CCTV ba sa mga evidence room sa loob at sa labas? 24/7? Mr. Chair, ang CCTV po natin is, as mentioned before, nasa perimeter po and then sa general Yung sa evidence room. in the actual evidence room po, wala po, Mr. Naku Chair. po. Dapat sir, lagyan nyo ng asap. Maglagay na po kayo. Huwag na ho kayo mag-antay pa na magkaroon ng batas bago kayo maglagay noon. Dapat ngayon pa lamang, meron na pong CCTV sa labas at sa loob ng evidence room. Tapos Mr. Chair, yung sa mga CCTV camera, alam mo sa investigation room, dapat may audio doon para marinig yung pinag-uusapan ng investigador at ng mga inimbestigahan. Kasi po kung wala ring audio, pwede naman i-deny yun. Whereas pag may audio, may video plus audio, wala nang denial kung sakali man may nangyaring aberya. Is it okay with you, General Santos, sir? Mr. Chair, we will look into this, especially yung ating Privacy Act, no? Kung if it will affect yung ating Privacy Act, especially doon sa CCTV and doon sa audio po nung kasi normally Bakit po apekto samantala sa ibang bansa ginagawa na yun tulad sa Amerika? Ano pong pinagkaiba sa ang Pilipinas sa Amerika? we will check into it, Mr. Chair, kasi po yung iba po yung batas natin sa Amerika po. Yes, if that's the case, then gumawa tayo ng batas na para maalis na yung kung mga balakid na yan na sinasabi mo hindi pwede, gawin natin pwede. Magagawa kami ng batas dito na para yung investigation room, may CCTV at may audio at video. Kasi nga po, kung umiwas kayo, para meron kayong tinatago, kung wala kayong tinatago, dapat open to all. Anyway, yung footage naman yun at saka audio, hindi naman pwede issue publiko. Siyempre, may mag-store dyan. And then, kasama na dyan yung human rights para masiguro na protektahan yung karapatan ng mga suspect. They are innocent until proven guilty. So therefore, they should be handled properly. Dapat yung mga taga-human rights, mabigyan din ng kopya niyan. General Santos, Binangin Santos, are you okay with this proposal para maiwasan yung mga kababalaghan na nangyayari sa loob ng police station? Yes, Your Honor. Actually, Your Honor, based on our standard police station na kinakraft natin, kasama po doon yung mga CCTV na po natin. And then we will look into it makasama rin po yung mga investigation room natin for the CCTV, Mr. Chair. Ilan ang merong CCTV sa loob ng police station? Ilan station? Can you give us a number kung ilan ang police station ang merong CCTV sa loob to monitor their own people? As of now, Mr. Chair, we don't have the number, but we will get back to you on the actual numbers of the police station na merong CCTV, sir. Kasi normally, Mr. Chair, we have our data, no? For the whole PNP, we have 4,939 CCTV on hand. Ang serviceable po dito is 4,093 and then yung unserviceable is 522. So it translates into how many police station ang merong CCTV? Ibig ko sabihin sa loob, hindi yung sa labas. Sa It loob. includes both, Mr. Chair, the perimeter and dun sa loob po, sir. Perimeter at saka sa loob. Yes, sir. Except po yung sa investigation room, Yes. Mr. Chair. Pero lang siyempre, General Santos, sa bathroom, kubeta, of course, off limits doon yung mga camera. Pero dapat sa lahat ng general area sa presinto, covered with CCTV, at lagi dapat yan 24/7 gumagana at hindi pwedeng sabihin na nasira
lalo pag may nangyari. You agree with me, General Santos? Yes, Mr. At yung mga perimeter. Kasi nga po, Mr. Chair, maraming beses na nakarating sa akin sumbong na yung isang suspect dinala po sa loob ng kulungan, and then after a few days or after a day, papasok doon yung isang tao na may galit doon sa suspect o yung nagpakulo mismo sa suspect, hihiramin, Mr. Chair, at dadalhin sa ibang lugar, doon bubugbugin, tapos ibabalik sa kulungan after ilang oras matapos na mabugbog ang suspect. Kung may CCTV na, maiwasan yan. Yung paghiram, arbor sa isang suspect. And then, ang gusto ko rin po sana, may CCTV din po doon sa blatter room or kung ang tawagin yun, yung sa nagtitake ng blatter para ma-observe din yung the way, yung pag-asta ng mga investigator natin. Kasi nga po, Mr. Chair, marami na rin ako reklamo na tanggap in the past na yung pong mga victim mismo na nagreklamo, tinatanong, sinisigawan pa, mataas pa yung boses, kaya natatakot na iba magreklamo kasi ikaw na nga yung victim, ikaw pa yung tataasan ng boses. Dapat maging magalang po yung ating mga pulis, lalo na yung nasa front desk. Totoo po yan, lalo na pag may mga personal problem yung desk officer, inaaway ng asawa, o kaya walang, basta problemado. Paglapit ng kawawang biktima, magpa-blatter, sa Bisaya, singka-singka. Ano ba sa Tagalog yung singka? Binubuliwan pa. Yes. Binubuliwan po yung pobre na pumunta doon para magpa-record. Tapos, mainit ang ulo ng desk officer. Lalo na pag wala nagbabantay, binubuliwan pa yung nag-complain. So, maganda yan. Maganda yung suggestion na yan, Your Honor. Pakinggan mo na rin yung si Atty. Vida Sora Bucar ng National Privacy Commission. Ma'am, can we have your opinion on this matter? Thank you po, Mr. Chair. Good afternoon, everyone. With regard po sa Data Privacy Act, meron pong provisions po under the DPA na for the deliverance or for the fulfillment of the public or statutory mandate, for instance po sa PNP, kung mag-iimbestiga po, considered naman po siya as lawful processing so long as dun po talaga limitado. So as na-mention nga po ni Senator Tulfo, kung talagang strictly for the investigation lang po at dun lang po limited dun sa purpose. And at the same time po, magagaranti po yung mga security measures na tinatawag po namin na kung sino lang po talaga yung limitado po, kung sino lang po yung hahawak ng mga footage and kung sino lang po yung mabibigyan ng access. Allowable naman po siya under the Data Privacy Act. Basta limitado lang po dun sa purposes na yon. Mr. Chair, marami na insidente ganito, yung isang suspect pupunta sa presinto, sa investigation room, or even the complainant. Ang nangyayari, yung investigador ang gumagawa ng statement. Pagkatapos paggawa ng statement, huwag kang pumalag, para hindi mapatagal dito. Pirmahan mo na ito. Pipirmahan ngayon yung pobre dahil ignorante, walang kasama abogado. Pag may CCTV, may iwasan na yan. Kasi marinig yung pag-uusap doon na pwede prasa yung isang suspect na pumirma kahit nalabag sa kanyang kalooban at yung pulis mismo gumagawa ng statement kung ano pang gusto niya ikarga doon para yung suspect pang pumatay kay Rizal kahit na hindi naman, walang kasalanan dahil napagtipan lang. Ipirma yung suspect dahil takot, kukulatahin kita, sige ka, tutubigan kita. Pirma ka na. Opo sir, pirma na lang ako. Marami pang insidente na baka pati makamag-anak ko, misis mo, madadamay pa rito. Pumipirma yung pobre. Maging mga victim, kuminsan, meron pang insidente, Mr. Chair, na yung victim nagreklamo and then may na-recover na property and money. So, yung police, makikihati. At yung police mismo ang gagawa ng statement, palalabasin, kunyari ang na-recover is 1,000, 500 lang na-recover, pumirma ka dyan, 500 lang. Pero huwag kayong 500, di binulsa na. Just an example. You know, all these, kaya ko alam, dahil nagsusumbong po sa akin, for so many years, ang dami pong naka-store dito sa akin ng mga katiwalian, kalokohan nangyari sa kapulisan natin. And again, hindi po lahat ng pulis ay loko-loko. Sinabi ko na ito noon, dito ngayon, time and time again, I'll keep saying this,
napakarami pa rin po mababait, mabubuti mga pulis natin. Just a little percentage, maybe 1% or less. Pero yung 1% or less na yon, pag gumawa ng kalokohan, sobrang tindi kaya sumasabog. Thank you, Your Honor. Mambabalikan ko yung ito, halimbawa, no, yung kulungan. Yes po. May nakatutok na CCTV doon. Ang intention noon is talagang para masiguro. Narinig mo yung sabi ni Senator Tolpo, di ba? Safe. Yes. Para masiguro na safe sila palagi sa loob, na walang mangyaring bugbugan o whatever abuse na mangyayari. Ngayon, mayroong isang pilosopo dyan na nakakulong. Sabi niya, sir, hindi kami komportable na mayroong CCTV dito sa loob namin, parang nababayinit yung aming rights. Anong nangga natin dyan? Kung ano po, Mr. Chair, meron na pong, for instance, na-prove na nga po na may history na nagbubugbugan, tapos yun nga po kinonsider po na deterrent yun. Dahil nga po na limited yung rights po ng mga let's say ng mga PDLs po. Even if sabihin po nila yon na nade-deprive po sila ng right nila to privacy, depende po sa angulo ng CCTV. Meron po kung may may advisory po kami or may circular po kaming ginagawa na ina-align din po namin sa pending legislation po or yung CCTV Act din po, na depende kung saan po nakasituate. As na-mention nga po dun sa bill, kung let's say na-violate na po yung rights nila na yung mga private or yung mga sa banyo, yun po sa toilet or yung facilities nila, yung personal space po nila, pwede po nilang erase yun. Pero otherwise, if they are in detention, so long as may guidelines po, as na-mention nga po namin, if there are laws or regulations that will allow the lawful criteria and may legitimate purpose po, may legitimate purpose po kung bakit nag-install po ng CCTVs, considered naman po yun as lawful processing. Attorney, meron pong batas na dapat may CCTV sa lahat ng kulungan except sa CR. Pwede pa bang bumalag yung mga preso? Nasa batas na po, Senator, considered na po siya as lawful processing. Okay, under the so lawful. Yun lang po, Mr. Chair. Wala nang privacy. Basta loob na kulungan, lagay mo ng 2 CCTV dyan, pwede lang sa banyo. Depende po, yan po, Senator, as na-mention po namin, depende po dun sa purpose kung bakit po nag-install. Kaya nga yung purpose doon para to monitor the activities of the inmates at para for their own safety na hindi mapalayo sila sa nanakit ng mga pulis at hindi sila ma-arbor ng sino-sino man tao dalhin sa labas para mabugbog. Yun yung purpose na yun. Considered naman po yun as allowed naman po or as considered as lawful po, provided yun po na ma-define or ma-outline po dun sa regulation or kung sino man po yung mag-handle. Paano po siya? And syempre, yung human rights, kasama dun sa mabibigyan din ng kopya ng footage na CCTV upon request. And they have to give a reason kung bakit sila humingi ng kopya noon. Yes po, Senator. And kung sino man po yung magre-regulate na masigurado pong talagang doon lang po for monitoring at hindi na po pwedeng lumihis kung ano man pong gamitin sa ibang purpose or sa ibang tao yung makaka-access po or makakalat sa iba po pong ahensya or kung sa sino man pong tao. Anyway, once ma-file ni Senator Tolpo yung bill niya pertaining to that, tawagin ka namin ulit at the committee level for the hearing, ha? Yes. Pati yung human rights at lahat pag-usapan natin yan. Yes. At maganda naman yung purpose para maprotektahan yung mga inmates natin. Yes po. They may be persons deprived of liberty, but they are not persons deprived of their human rights. Yes po. Di ba? Yes po, Mr. Chair. Parang abogado ako, pero So yun nga mga kababayan, ating nakalap na balita ngayong araw. Of course, kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang subscribe. So again, thank you so much sa ating mga returnong viewers. Thank you so much. At saka sa ating mga new subscribers. Thank you for appreciating our channel. So before po natin tapusin ang ating programa ngayong araw mga kababayan, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear Lord, I thank you that no matter what I face today, with your help, I will be able to endure, overcome, and prevail. I thank you in advance for your strength and energy that will sustain me, your wisdom to guide me, and your peace that will fill me.
May I honor you today in all I think, say, and do. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang